Magluluto po tayo ngayon ng ginataang puso ng saging. Samahan niyo po ako sa mga hindi pa po nakakapagluto ng ganitong recipe. Hiniwa ko na po yung puso ng saging sa pinakamanipis na hiwa. Ayan, lalagyan lang po natin ng suka yung ating puso ng saging. Tapos pipigaan po natin yan para mawala po yung dagta ng ating puso ng saging. Pagkatapos po nating mapigaan yung ating puso ng saging, ayan, pwede na po nating banlawan ng tubig para mawala po yung suka na nakakapit sa kanya. Okay na yung ating puso ng saging. Meron tayong 4 na pirasong hipon na ipangsasahog natin. Linisan lang natin at huwag nating itatapon yung ulo kasi malasa po yan. Maghiwa na tayo ng luya, bawang at sibuyas. Napakadaling lutuin ng ginataang puso ng saging kaya samahan nyo po ako. Yan yung ating gata, karne ng baboy, tsaka yung hipon. Magluto na po tayo. Unahin natin yung mantika. Lagyan natin yung ating bawang, sibuyas. Lagay na rin natin yung luya. Konting luya lang po yung ginamit ko. Gisayin lang natin yan hanggang maluto yung luya. Tapos pwede na nating ilagay yung ating karne. Karne ng baboy. Konting karne ng baboy lang po yan. Pang sahog lang po. Bali, gisayin natin ng 2 hanggang 3 minuto yung ating karne ng baboy. Okay na yung ating karne ng baboy, lagay na natin yung 4 na pirasong hipon. Yung hipon natin, tinanggalan lang natin ng bituka at saka ng balat. Pero yung ulo ng hipon, hindi natin tinapon, hinalo natin yan kasi malasa po yan. Sayang po yan pag tinapon natin. Ilalagay ko na yung puso ng saging. Yung puso ng saging, gisahin natin ng 3 minuto. Para ma-absorb ng puso ng saging yung lasa ng mga pangsahog. Maglalagay nga pala ako ng konting suka na magpapasarap lalo sa ating ginataang puso ng saging. Konting-konti lang po yan, 2 kutsara lang po yan. Lutuin lang natin yung nilagay nating suka bago natin ilagay yung unang gata. Ilalagay ko na yung unang gata, 1 mangkok po yan. Makalipas ang 10 minuto, ito na yung ating niluluto. Yung unang gata natin, inabsorb na ng ating puso ng saging. Lutuin lang natin hanggang lumambot ng lumambot yung ating puso ng saging. Ito na po yung huling gata na ilalagay natin, yung purong-purong gata. At ilalagay ko na rin po yung ating mga sili, yung siling berde at siling pula. Maglalagay na rin po ako ng durog na paminta at ang ating pampalasa. Ito na po yung ating ginataang puso ng saging. Masarap na po yung itsura ng ating ginataang puso ng saging. Nilagyan ko rin po yan ng konting asin. Depende po sa inyong panlasa. I-ready nyo na po yung inyong mainit na kanin. Dahil luto na po yung ating ginataang puso ng saging. Nagmamantika na po yung ating gata. Ayan. Done na po yung ating ginataang puso ng saging. Masarap na itsura ng ating ginataang puso ng saging. Tiyak na taob na naman ang kaldero. Kain na po tayo habang mainit. Salamat po sa panonood.